Inaasahang magsisimula na ngayong linggo ang inihaing 60-day ceasefire agreement ni US President Donald Trump sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas sa Gaza, habang muli na namang nagsagawa ng drone attacks ang Russia sa Ukraine matapos i-anunsyo ni Trump na magpapadala ito ng armas sa Kyiv. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Inanunsyo na ni US President Donald Trump na posibleng maipatupad na ang inihaing isang buwang tigil putukan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas sa Gaza ngayong linggo. Sa pagpulong ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay Trump, sinabi nitong prioridad nito ang mapalaya ang lahat ng hostage na hawak pa ng Hamas sa Gaza. Sumang-ayon naman ang puwersa militar ng Israel na aatras sila sa ilang wireline sa Gaza upang bigyang daan ang pagpasok ng tulong para sa mga residenteng apektado ng giyera at bilang pagrespeto sa kahilingan ng Hamas. Magugunitang ito na rin ang ikatlong pagbisita ni Netanyahu sa White House mula nang maupo si Trump sa pwesto noong Enero. Sa iba pang balita, muli na naman nagsagawa ng pag-atake ang Russia sa Ukraine na aabot sa mahigit 700 drone attacks kahapon, ilang oras matapos sabihin ni Trump na muli raw niya itong magpapadala ng armas sa Kyiv. Ito raw ay bilang bahagi ng kritisismo ni Trump laban kay Russian President Vladimir Putin dahil sa sunod-sunod na pag-ataking isinagawa nito noong mga nakaraang buwan. Ayon naman kay Ukrainian Air Force spokesperson Yuri Inat, bagamat nasa lagman nito ang ilan sa mga drone attack ng Russia, ay may mga nakapuslit pa rin ng missile dahilan para magdulot ng pinsala sa rehiyon. Kasalukuyang inaalam pa ng mga otoridad kung may nasawi o sugatan mula sa nasabing pag-atake. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.